What's up? This is MC. Sa videong to, itutuloy natin ang ating series na Elementary Mathematics at ang discussion sa divisibility rules. Itong topic na to ay hinati natin sa 5 part at ito na yung ikalawang part. Sa unang part, diniscuss natin yung meaning ng divisibility at nagbigay ng 2 general ideas. Sa video naman na to, mag-share ako ng 3 divisibility rules na ang concern yung last digit lang ng given number. Una, divisible by 2. Dapat yung last digit ng given number 0, 2, 4, 6, or 8. Isa dun sa 5. Kapag wala dun, hindi na siya divisible by 2. Sa madaling salita, parehas lang sila ng even number. Dahil lahat ng even number divisible by 2 at lahat din ng divisible by 2 even number. So kung bibigyan kayo ng given number na odd number, automatically hindi na yung divisible by 2. Next, divisible by 5. Dito dapat yung last digit either 0 or 5. Kay divisible naman by 10, yung pinakahuli, dapat yung last digit 0. So ulitin lang natin, kay divisible by 2, dapat 0, 2, 4, 6, or 8. Kay divisible by 5, dapat 0 or 5. At kay divisible by 10, dapat 0. Para mas maintindihan natin, kailangan natin tong practicein. Alamin natin kung si 27, 54, 75, at 430 ay divisible by 2, by 5, and or by 10. Unahin natin si 27. Lahat naman silang tatlo ang concern lang last digit. Ang last digit ni 27 ay 7. So, hindi siya isa sa 0, 2, 4, 6, 8, meaning hindi siya divisible by 2. Hindi rin siya 0 or 5, meaning hindi rin siya divisible by 5. At hindi rin siya 0, so hindi rin siya divisible by 10. Next, 54. Last digit, 4. So, isa siya sa 0, 2, 4, 6, 8, kaya divisible siya by 2. Hindi siya 0 or 5, so hindi siya divisible by 5. Hindi rin siya 0, so hindi rin siya divisible by 10. Next, 75. So, hindi siya isa sa 0, 2, 4, 6, 8. Or sa madaling salita, hindi rin siya even number. Therefore, hindi siya divisible by 2. Isa siya sa 0 or 5. Therefore, divisible siya by 5. At hindi siya 0, so hindi siya divisible by 10. Finally, we have 430. Isa siya sa 0, 2, 4, 6, 8. So, divisible siya by 2. Isa rin siya sa 0 or 5, so isa rin siyang divisible by 5. At again, yung last digit 0, which is the exact requirement for divisible by 10. Meaning divisible siya by 10. At ayan, nakompleto na natin ang table. So meron lang ako mga general ideas na gusto ring ibahagi. Una, kapag ang isang number divisible by 2, not necessarily na divisible siya by 5 at divisible siya by 10. Kapag ang isang number divisible by 5, not necessary din na divisible siya by 2 at divisible by 10. Pero kapag ang isang number, na-prove na natin na divisible by 2 at divisible din by 5, automatically divisible na yun by 10. So para mas i-explain, si 27, hindi siya divisible by 2, hindi rin siya divisible by 5, so hindi siya divisible by 10. Si 54 naman, divisible siya by 2, pero hindi siya divisible by 5, at dahil isa lang yun na-meet, so hindi siya divisible by 10. Si 75 naman, divisible by 5, pero hindi divisible by 2. Kaya hindi rin siya divisible by 10. Pero yung pinakahuli, 430, divisible siya by 2 at divisible din siya by 5. So, divisible siya by 10. Para mas ma-practice pa ang inyong learning sa videong to, i-access yung inihanda kong quiz by scanning the QR code that is now presented on your screen or by clicking the link in the description. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.